VP Duterte's removal from NSC smack of dirty politics, sabi ni Sal Trupanelo. The removal of VP Sara as a member of the National Security Council is an ill-advised presidential move. It smacks of dirty politics, another brazen measure to diminish the political star power of VP Sara. The removal of former President Gloria Macapagal Arroyo and former President Joseph Estrada from the NSC is to deodorize the elimination of VP Sara as a member to make it appear that she is not being targeted. Siguro mga kotsero, hindi naman ganun. Kasi hindi naman maisasantabi. Yun na yung pagkakatanggal kay Sara Duterte ay dahil sa mga mas malalalim pang dahilan tulad ng pagbabanta sa buhay ni BBBM. Tulad sa issue ng China. Yung kanyang issue, yung kanyang posisyon sa China na siya ay pro-China at anti-Filipino. Yung posisyon ni Sara Duterte na patayin ng presidente, mas mabigat na dahilan yun. Babalikan natin mga kotsero yung kwento ng pagkakaligwak kay Sara Duterte. Kahapon po kasi, syempre sumakakasabog pa lang ng balita. At nagpanik ang mga DDS. Nagpanik ang mga Duterte Balahura supporters. Panik sila. As in, galit na galit. Gustong manakit. Medyo nung after mag-mellow yung kanilang galit at na medyo nakapag-isip-isip na sila, doon na nagpasukan yung mga fake news. Doon na nagpasukan yung mga iba't ibang kwentong barbero na gusto nilang gawin. Isa dito mga kotsero, isa po sa mga kwentong barbero na ikinakalat nila ay ang ginawa daw kay VP Sara ay isang dirty politics. Isang paninira lamang para mabawasan ng yung pananaw o bumaba ang tingin ng taong bayan kay Sara Duterte. As if hindi pa sapat yung confidential funds. As if hindi pa sapat death threat niya sa Pangulo. As if hindi pa sapat yung kanyang katahimikan laban sa China. Doon pa lang sulit na Doon pa lang sirang-sira na si Sara Duterte. Doon pa lang sa mga issue na yun. How much more pa dun sa iba? So mga kotsero, ito yung sinabi. Ang mga sinasabi po ng mga Duterte Balahura bubulagers. Ito, pakita ko sa inyo. Sabi, VP Duterte's removal from NSC smack of dirty politics, sabi ni Sal Trupanelo. The removal of VP Sara as a member of the National Security Council is an ill-advised presidential move. It smacks of dirty politics, another brazen measure to diminish the political star power of VP Sara. Star power? Celebrity pala to si Sara. Hindi pala siya public servant, artista pala. Kaya pala walang accomplishment kasi artista. Kasi kung artista mga kotsero, ang accomplishment mo, yung pelikula, yung pagdami ng iyong fans, yan ang iyong accomplishment. Oo, pag artista ka. Pero kapag public servant ka, ang accomplishment mo ay nasa government programs, nasa dami ng natutulungang tao, nasa tamang paggamit ng budget. O, yun ang yung accomplishment. Kaya pala walang ganun si Sara, mga kotsero. Kaya pala wala siyang accomplishment na ginagamit niya ang budget ng tama. Artista lang pala kasi. Star power. The removal of former President Gloria Macapagal Arroyo and former President Joseph Estrada from the NSC is to deodorize the elimination of VP Sara as a member to make it appear that she is not being targeted. Siguro mga kotsero, hindi naman ganun. Kasi hindi naman maisasantabi. Yun na yung pagkakatanggal kay Sara Duterte ay dahil sa mga mas malalalim pang dahilan tulad ng pagbabanta sa buhay ni BBBM. Tulad sa issue ng China. Yung kanyang issue, yung kanyang posisyon sa China na siya ay pro-China at anti-Filipino. Yung posisyon ni Sara Duterte na patayin ng presidente, mas mabigat na dahilan yun. Alam naman natin na yun talaga ang tumbok ng pagkakatanggal sa kanya sa National Security Council. Bakit mo nga naman bibigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng isang konseho o council nag-uusap ng mga confidential na impormasyon? Ba't mo nga naman siya bibigyan ng ganong klaseng kapangyarihan kung gusto niyang patayin yung pamilya mo? Practical lang tayo, guys. Let's be practical. Bakit mo bibigyan ng bala ang taong mas mahal pa ang China kaysa sa Pilipinas? Gayong isang national security issue ang nangyayari ngayon dyan sa West Philippine Sea. Meron pang drone, submarine drone na nahuli dito lang sa may Masbate. Oo, it's already a national security issue, guys. At hindi mo alam kung nasaan ang loyalties ni Sara Duterte. She's already playing into the hands of China. So bakit mo siya bibigyan ng kapangyarihan na malaman ng mga confidential na impormasyon na meron ng gobyerno
laban sa China. Alam niyo, lalagyan ko to ng konting mali siya eh. Oo, sana wag niyong isipin na chismoso ako. Pero kung lalagyan ko ng konting medyo malisyoso ako mag-isip, ang iisipin ko pa, baka may nabisto na ang National Security Council kay Sara Duterte. Kaya siya tinanggal. Hindi ko kaya posible yun. Kasi ako mga kotsero, kung lalagyan ko ng konting, paglalaroan ko ng konti yung ideya na tinanggal si Sara Duterte sa National Security Council. Hindi ka naman basta-basta tatanggalin doon ng walang dahilan. Actually, sinabihan pa nga sabi pa nga kahapon ni E.S. Bersamin, sabi niya, the position of the Vice President is no longer relevant in the Council at this time. Sa panahon ngayon, ang posisyon ng Vice Presidente ay hindi kailangan sa Security Council. Totoo naman. So ako mga kotsero, hindi malabo para sa akin. At hindi rin ako magugulat kung lalabas ang impormasyon na si Sara Duterte ay isang Manchurian candidate para sa 2028. Posible yun. Posible. I mean, nothing is impossible. Lalo sa mga Duterte. Meron kang pera, ninakaw mo sa bayan. Meron kang impluensya, may mga nauuto ka eh. So, malamang sa malamang, hindi ako magtataka kung si Sara Duterte ay ginagamit ng China para maisulong ang interes ito sa Pilipinas. At sila ay nakaabang sa 2028 para siguruhin na makaupo si Sara Duterte. Hindi ako magtataka kung lalabas po yung impormasyon namin. Pero mga kotsero, syempre, ang mga DDS, kailangan nilang linisin ang pangalan ni Sara eh. Kailangan lang protektahan si Sara Mau. Ito ay isang reaksyon ng isang DDS na bubulagers. Sabi niya kay Bongbong, I understand, visit ka kay Inday, Bongbong Marcos, but you can't disrespect the office. You can't disrespect the office daw. You can't disrespect the office. Alam niyo, itong nagsabi nito, bobo talaga to eh. Alam niyo kung bakit? Masasabi kaya niya kay Digong na dumisrespeto ng opisina ng Vice President nung siya yung nakaupo. Ito na, nandiyan ba yung mga DDMs? Balik tanaw lang tayo guys. Balik tanaw. Balik tayo sa history. Ito, pakinggan niyo to mga kotsero. Ito, ang mga bagay na sinabi ni Digong tungkol kay Leni Robredo. Mamatay ka na. Vice President ba talaga yan? Is not capable of running a country like Philippines. You know, for all of these years, she has done nothing. She's a colossal blunder. Colossal blunder. Blunder. Huwag kayong maniwala dyan sa mga itong dilawan. Lalo na, I hate to mention her name, but to si Leni, kung ano man yung pinagsasabi, alam mo, Leni, kung gusto mo, if you really want to do away with the COVID, isprehan natin itong Pilipinas o Manila na pesticide. Sabihin ko tuloy sa iyo, what time did you go home? Ikaw, nung gabi, anong oras ka umuwi? Isang bahay ka lang ba? Dalawang bahay ka? Tatanong lang ako. Kay congressman ka. Ba't kaninong bahay ka natagalan? Ano sabihin ko sa iyo? Matagal na ako maraming sabihin sa iyo. Pero, reserva ko na. When you start your campaign, magtapo ka na presidente. Waswasan kita ng hospital. Well, this is your bad, this is your nightmare. Yan ang mahirap sa iyo. You want to be relevant. And you know, sometimes you make an idiotic stand. They deserve the best. Anak ka ng... Bakit ako? I would give them the worst. Mamatay ka na. Kumusta naman? Kaya kayo nasasabi ang mga ipokrito eh. Don't you think this is dirty politics? Itong ginawa ni Digong na to? That's dirty politics. That's the very definition of dirty politics, Sal Panelo. Habang ginagawa ni Digonggong yan, kayo tuwan-tuwa sa gilid, tawa-tawa kayo. Ganun-ganun kayo. Ako mga kotsero, hindi ako supporter ni Leni. Hindi rin ako susuporta sa mga dilawan, ever. Pero kung itataas nyo sa isang standard, o kung magtataas kayo ng standard, kayong mga DDS, kayong mga Duterte Palahura supporters, mga demonyong Duterte supporters,
Kung magtataas kayo ng isang moral standard, dapat applicable din sa inyo. Kaya hipokrito. Baka sabihin ng mga DDS, bakit? Tinanggal naman ni Digong si Leni Robredo sa isang posisyon? Ha? Ha, Jared? Ha? Tinanggal ba siya sa isang posisyon? Kung sagutin ko na ko, baka nakakalimutan itong mga DDS na to. Baka lang nakakalimutan nyo kung gaano nyo binaboy si Leni Robredo. Lalong-lalo na nung siya ay tinerminate bilang drug czar. Alala nyo yan, guys.